Magandang araw sa inyo. Bago natin simulan ng kwento, isang babala muna. Ang story na ito ay may kasamang nakakadistorbong mga detalye na may kinalaman sa pananakit sa mga menor de edad. Kaya't pinapayuhan ang mga manunood na mag-ingat. Kung madali kang maapektuhan, maaring hindi ito para sa iyo. Pero kung handa ka sa isang madilim at tunay na misteryo, manatili ka dahil itong kwento ay siguradong mag-iiwan ng marka sa isipan mo. Kaya kung bago ka pa dito, i-like mo na, i-subscribe at i-turn on na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod naming uploads. Umpisahan na natin. Noong dekadang 1960 hanggang 1970, sumikat ng husto sa mga kabataang Amerikano ang hitchhiking. Ang hitchhiking ay isang paraan ng transportasyon kung saan nakikisakay ka sa mga estranghero. Ang paraan nito, tatayo ang isang hitchhiker sa gilid ng isang abalang kalsada. Iuunat ang kanyang braso at itataas ang hinlalaki, senyales na nangangahulugang nais niyang makisakay. Kapag may driver na pumayag, titigil sila at isasakay ang hitchhiker. Pero sa panahon natin ngayon, parang napakadelikado ng basta-basta sumakay sa sasakyan ng di kilala o kaya para sa isang driver na magsakay ng estranghero. Pero noong panahong iyon, ito ay normal at katanggap-tanggap sa publiko. Dahil dito, noong Setyembreng 29, 1978, isang 15 anyos na daragita na nangangalang Mary Vincent ang nakatayo sa gilid ng highway malapit sa Modesto, California, hindi kalayon sa San Francisco. Si Mary ay isang rebelde at tumakas mula sa kanilang tahanan sa Las Vegas, Nevada dahil hindi na niya matiis ang patuloy na gulo sa kanyang mga magulang na dumadaan sa isang magulong diborsyo. Nag-hitchhike siya papuntang Los Angeles kung saan nakatira ang kanyang lolo. Mulit makalipas lamang ng ilang araw, sobrang nangulila siya at nagdesisyon na bumalik sa kanyang pamilya. Kaya nang wala ang kanyang lolo sa bahay, tumakas siya at nagsimulang mag-hitchhike pabalik ng Las Vegas. Nakarating siya mula Los Angeles hanggang Modesto. Doon lang may nagpasakay sa kanya. Kaya't nakatayo siya ulit sa gilid ng highway. Hawak ang karton na may nakasulat na Going South, kasama ang dalawa pang kabataang hitchhikers na parehong patimog din ang pupuntahan. Bandang hapon, isang light blue van ang huminto. Isang lalaking nasa 50 ang nagmamaneho. Nang makita ito ni Mary, mabilis siyang lumapit at tinanong kung pwedeng isabay silang tatlo. Ngunit ang sagot ng lalaki, "Ikaw lang ang maisasakay ko." Nagulat si Mary dahil malaki ang spasyo sa van, kaya't bakit siya lang ang papayagan? Sinubukan pa niyang kumbinsihin ang lalaki, pero tumanggi ito. Sa kabila ng babala ng kanyang dalawang kasamang hitchhiker na may kakaiba sa lalaki, pinili pa rin ni Mary na sumakay dahil desperado siyang makauwi sa pamilya. Kinuha niya ang kanyang bag, nagpaalam sa mga kasama at sumakay sa van. Ang lalaki ay nagpakilala bilang Lawrence Singleton, 50 years old. Sa una, maayos naman ang pakikitungo niya. Mabait, magalang at nagpapaalala sa kanya ng kanyang lolo. Kaya't nang makaramdam ng antok si Mary, humingi siya ng pahintulot na matulog at pumayag si Lawrence. Ngunit nang magising si Mary, napansin niyang mali ang direksyong tinatahak nila. Nang tanungin niya si Lawrence, nagkunwari itong nagkamali at agad bumalik sa tamang daan. Subalit, ramdam ni Mary na sinasadya ito. Ilang sandali pa, huminto si Lawrence sa isang liblib na kalsadang papasok sa gubat. Kunwaring iihilang. Bago bumaba, napansin ni Mary na nakaluwag ang tali ng kanyang sapatos. Naisip niya, kailangan kong itali ito, baka kailangan kong tumakbo. Pero bago pa niya magawa, bigla siyang binugbog sa ulo gamit ang martilyo at nawalan ng mahalay. Pagmulat niya, nakatali na siya sa loob ng van. Doon nagsimula ang matinding kalbaryo ni Mary. Paulit-ulit siyang inabuso at
pinahirapan ni Lawrence. Sa kabila ng pagmamakaawa niyang pakawalan siya, hindi ito tumigil. Matapos ang ilang oras, dinala siya ni Lawrence sa mas liblib pang lugar at nang sumikat ang araw, sinimulan nitong gawin ang isa sa mga pinakakarumal-dumal mo magagawa ng isang tao. Gumamit siya ng hatchet, maliit na palako, at pinutol ang dalawang braso ni Mary. Una ang kaliwa at sinundan ng kanan. Walang magawa si Mary kundi ang sumigaw, "Huwag po, parang awa mo na. Hindi ako magsusumbong." Pero tuloy pa rin si Lawrence sa pagputol ng kanyang mga braso. Sa kabila ng matinding sakit, nagpanggap si Mary na patay na upang makaligtas. Ibinalibag siya ni Lawrence sa isang konkretong culvert na tunnel sa ilalim ng kalsada at iniwang halos wala ng buhay habang sinasabing, "Ngayon, malaya ka na." Ngunit sa kabila ng lahat, hindi sumuko si Mary. Sa kabila ng pagkakaputol ng kanyang dalawang braso, mga bali sa tadyang at labis na pagdurugo, nagawa niyang gumapang palabas ng culvert. Itaas ang kanyang mga putol na braso upang hindi na lalo pang magdugo at maglakad ng 3 milya sa kalsada hanggang sa may isang magkasintahang dumaan at tumulong sa kanya. Dinala siya sa ospital kung saan siya nanatili ng 1 buwan. Doon niya ibinahagi sa mga pulis ang detalyadong paglalarawan kay Lawrence Singleton. Sa tulong ng kanang testimony at sketch mula sa pulis, nahuli si Lawrence at nasentensyahan ng 14 na taon na pagkakakulong, ang pinakamataas na parusa na maaari noong panahon na iyon. Sa paglilitis, binulungan pa ni Lawrence si Mary. "Tatapusin ko ang sinimulan ko kahit abutin pa ng buong buhay ko." Pagkaraan ng 8 taon, pinalaya si Lawrence dahil sa mabuting pag-uugali. Sa halip na si Mary ang puntiryahin muli, isa pang biktima ang kanyang pinaslang. Isang 31 anyos na ina ng 3, si Roxanne Hayes. Sa paglilitis ng kaso ni Roxanne, muling nagtestigo si Mary laban sa kanya. At dahil dito, si Lawrence ay nahatulan ng kamatayan. Gayunpaman, bago pa siya ma-execute, namatay siya sa kanser sa kulungan noong 2001. Bagamat nakaramdam ng pagka-cheat si Mary dahil hindi naturoy ang parusang kamatayan, nakahinga ng maluwag ang kanyang mga anak sa pagkamatay ng lalaking nagtangkang kitilin ang kanyang buhay. Dahil sa galit ng publiko sa maagang pagpapalaya kay Lawrence na naging dahilan pa ng panibagong pagpatay, na ipatupad ang tinatawag na Lawrence Singleton Bill na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga hukom na magpatawan ng 25 years hanggang habang buhay na sentensya sa mga kasong may kinalaman sa torture. Sa ilalim ng batas na ito, hindi na sana nakalabas ng kulungan si Lawrence matapos ang ginawa niya kay Mary. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-turn on ang notification bell para updated ka sa susunod naming mga true crime stories dito lang sa Larawan ng Misteryo. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.